Umugong ang speaker at sabay-sabay na sumigaw ang mga tao. Ilang libo ang sabay-sabay humihiyaw, nag-aalab ang mga flashlight mula sa kani-kanilang cellphone na para bang dagat ng ilaw ang buong venue. Mainit ang hangin, amoy pawis at popcorn, at sa gitna ng sigawan ay nakatayo si Ina de la Vega. Mahigpit ang hawak sa maliit na sling bag, hindi siya sanay sa ganito karaming tao. Mas komportable siya sa pagitan ng mga libro at spreadsheets. Pero nang yayain siya ng best friend na si Tin, pumayag siya. Hirit ni Tin, isang gabi lang ito para makalimot sa pagod ng trabaho. "Dito ka na lang, Ina!" Sigaw ni Tin habang kumakaway. May bakanting espasyo na sa tabi niya. Bago pa makapwesto si Ina, may dumating na lalaki mula sa gilid. Hinihingal, may dalang bote ng tubig. "Sorry, traffic," sabi nito, nakangiti. "Brandon!" Sigaw ni Tin. Halos matabunan ng ingay. "Buti umabot ka." "Ina, si Brandon, kabatch ko sa internship." Nagkatinginan silang dalawa. Plain shirt, maayos na relo, at ngiting parang sanay makisama. Inabot nito ang kamay. "Hi, Brandon." "Ina." Sagot niya, tinanggap ang kamay nito. Maiksi lang ang pakikipagkamay, pero mahigpit. "Pareho pala kayong business grad," dagdag ni Tin. "Magkakaintindihan kayo." Natawa si Brandon. "Probationary survivor." "Spreadsheet warrior." Balik ni Ina. Sabay silang natawa at muling nilamon ng tugtog ang paligid. Tumalbog ang sahig sa bawat sabayang sigaw. At nang matulak si Ina ng crowd, mabilis na sumalo si Brandon. "Safe!" Sigaw nito. "Safe!" Sagot niya. Mula roon, parang unti-unting lumiwanag ang gabi. 2 oras ng kanta at hiyawan at nagwakas din ang concert. Nasa labas sila ng venue, amoy aspalto na malamig sa gabing yon. Si Tin abala sa cellphone. "Guys, mauna na ako. May iba pa akong susunduin. Brandon, ikaw nang bahala kay Ina." Sabay kindat. "Wow, classic Tin." Bulong ni Ina at napapailing. "Setup queen nga pala siya." Biro ni Brandon, kasabay niya sa paglalakad. Naglakad sila sa sidewalk kung saan may nagtitinda ng burger at malamig na soft drinks. Hindi na ganun kaingay pero ramdam pa rin ang afterglow ng music. Nagpalitan sila ng kwento tungkol sa pamantasan nila. Umabot yon ng 10 minuto bago sila magtungo sa kasalukuyan. "So, unang taon mo rin sa trabaho?" Tanong ni Brandon habang nagkakape sila sa gilid ng maliit na cafe na paborito nilang tambayan. "Oo," sagot ni Inat na pangiti. "Nakakapagod pero masarap din. At least may direksyon." "Direksyon," ulit ni Brandon, medyo may diin sa tono. Napansin ni Ina ang saglit na lungkot na sumagi sa mata nito. Hindi yon tipikal na ekspresyon na nakikita niya sa kaibigan. Parang may bigat na hindi nito madalas ipakita. "Ikaw?" tanong niya, pilit na magaan pa rin ang boses. "Same," sabi niya, bahagyan tumango. "Pero minsan natatakot na baka maging katulad ng mga nakita ko sa bahay." Natigilan si Ina. Tahimik siya sandali. Sinusukat kung dapat ba niyang ituloy ang usapan o hayaang lumipas ang bigat sa pagitan nila. Pero sa huli, nanaigang malasakit. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga si Brandon ng malalim. Tila pinag-iipunan ng lakas ang susunod na salita. Mula sa bulsa ng kanyang bag, kinuha niyang isang maliit na keychain na gitara. Luma na, may gasgas sa gilid, pinaglalaroan niya ito sa daliri bago nagsalita. "High school ako noon, may concert. Dati, kami ni na mama at papang nanonood. Pero bago siya umalis, nag-away sila. May kasama siyang babae. Naiwan si mama at umiiyak. Tapos ako ang sumalo sa lahat ng sakit." Bahagya siyang natawa pero mapait. "Kahit magandang tugtog sa concert, hindi ko na malimutan yung kirot. Doon ako nangako, hindi ako magiging katulad niya." Nakatitig si Ina sa kanya. Hindi na kailangan magtanong pa. Ramdam niya ang bigat ng alaala. Saka siya bahagyang umiti, pilit na magaan. "At least, alam mo na kung saan ako nagmumula. Sorry sobrang traumatic lang talaga kapag uma-attend ako ng concert." Napakamot si Brandon sa ulo, humawak lang si Ina sa balikat ng lalaki.
At biglang pareho silang nagulat. Agad na inalis ng babae ang kanyang kamay. Sandaling katahimikan, tiningnan ni Brandon ang baso ng malamig na tubig na binili nila sa gilid. Nag-angat ng tingin si Ina. Marami ring problema sa pamilya ko. Iniwan kami ng nanay ko. Isang araw, basta na lang siyang nawala. Kami na lang ni Papa at ng kapatid ko. Kaya maaga kaming natutong tumayo sa sarili. Kung hindi, baka hindi kami umabot dito ngayon. Muling natahimik si Brandon. Hindi siya agad sumagot pero kita niyang nakinig talaga ito. At doon, naramdaman ni Ina na hindi ito kaibigan lang sa concert, isa itong taong may sugat din. Choice, sabi ni Ina, hindi mo hawak ang ginawa ng magulang mo, pero choice mo kung magiging katulad kanila. Tumango si Brandon, mahina pero buo. Tama, choice. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating ang sakayan. Pumara sila sa may pila ng jeep, tahimik pero hindi mabigat. Pwede bang makuha ko ang number mo? Tanong ni Brandon ng diretso. Napataas ang kilay ni Ina, may biro sa tinig. Pwede pero wag mo akong i-ghost ha. Marunong akong maghanap ng tao. Natawa si Brandon, bahagyang umiling. Noted, promise, hindi ako ganun. Nagpalitan sila ng number. Simpleng digits lang. Walang selfie, walang arte. Pagkatapos, parang may gustong idagdag si Brandon, pero saglit pa bago nagsalita. Pinapangako ko, hindi ako magiging katulad niya. Inulit ni Brandon. Tumingin si Ina sa kanya. Ramdam niyang totoo ang tono, kaya marahan siyang tumango. Sige, tatandaan ko yan. Pumarada ang jeep, sumakay si Ina, at bago ito umusad, nagkatinginan pa sila sandali. Si Brandon, nakatayo sa gilid ng kalsada, may ngiting hindi kampante pero totoo. Pag-uwi, naabutan niyang nakahiga na ang tatay niya sa lumang sofa. Bukas ang TV, sa mesa may note. Ulam na sa ref, magpainit ka na lang. Ngumiti si Ina, kumuha ng cellphone at nag-type. Home, thank you. Mabilis ang reply. Good night and sleep well. Huminga ng malalim si Ina. Napatitig siya sa maliit na cactus sa mesa. Saka maingat na isiniksik ang ticket stub sa tabi nito. Hindi pa niya alam kung saan hahantong ang pangakong yon. Tulay ba tungo sa bagong simula o bitag na magpapabagsak sa kanya. Ngunit sa gabing yon, sapat na ang tinig na narinig niya. Maliwanag, buo at hindi na mabubura sa alaala. Mula nang matapos ang concert, naging regular ang pag-vibrate ng cellphone ni Ina. Unay simpleng, ingat ka at nakauwi ka na ba? Mula kay Brandon. Sa una, tinatanggap niya lang yon bilang courtesy. Mabait lang talaga si Brandon, iniisip niya. Pero nang tumagal, naging natural ang palitan nila ng mensahe. Traffic sa EDSA, 1 hour na, wala pang 1 kilometer. Text ni Brandon sa kanya. Welcome to Manila Life. Kaya ako lagi nakikinig sa podcast sa bus para hindi sayang oras. Balik ni Ina. Minsan ay tungkol sa trabaho. 3rd week pa lang ako, pero parang 3 years na, sabi ni Brandon. Normal yan, at least hindi ka na probationary ngayon. At kung minsan, tungkol sa simpleng kalokohan. Kung ikaw ang magiging snack, ano ka? Tanong ni Brandon. Skyflakes, reliable, wala masyadong arte. Ikaw, balik ng dalaga. Chicharon, crunchy pero masama sa kolesterol. Natutuwa si Ina sa tuwing nakikita ang pangalan niya sa screen. Hindi ito planado, pero nagiging parte na ng araw niya ang mga mensaheng iyon. Makalipas ang 2 linggo, nagyaya si Brandon. Coffee, sa tapat lang ng opisina niyo para makapagreklamo ka ng live. Napaisip siya noong una, pero pumayag na lang din. Nagkita sila sa isang maliit na cafe, amoy espresso at cinnamon. Doon nagsimula ang serye ng kanilang mga catch-up. Alam mo ba? Kwento ni Ina habang nilalaro ang baso ng iced coffee. May office mate ako, akala mo siya lang ang marunong mag-excel. Kahit sorting lang, may komentary pa. Tatawa si Brandon. Ako nga, may manager ako na mahilig sa buzzwords. Kahapon sabi niya, let's leverage our synergy to maximize bandwidth. Para akong nasa TED Talk na walang subtitle. Sabay silang natawa at napansin nilang parehong humaba ang oras.
Mula sa usapang trabaho, lumipat sila sa pamilya. Ate ka pala, sabi ni Brandon. Ikaw ang nag-aalaga kay Ivy? Oo, siyang bibi namin. Si Papa matibay pero minsan nakikita kong pagod na pagod kaya need ko rin alalayan. Tumango si Brandon. Si Mama naman, matagal nang nasanay sa sakit ng loob. Pero hindi ko alam kung dapat ba akong humanga o maawa. Minsan kasi masyado na siyang tahimik. Nagtagal pa ang usapan nila hanggang gabi at doon nagsimula ang hindi nila maamin sa kanilang mga sarili. Hindi lang simpleng kwentuhan ang mga pagkikita nila. Sumunod na linggo, sila na mismo ang nag-set ng date. Friday night, may bagong ramen place. G. Pag-aaya ni Brandon. G, basta libre mo dessert. Mabilis na reply ni Ina. Deal. Sa ramen house na yon, nakaupo silang magkatapat, mainit ang sabaw, may usok na tumatakas mula sa bowl. Ang hirap palang kumain ng ramen na mukhang classy pa rin, sabi ni Ina, pinupunasan ng labi. Wala namang eleganteng higop. Biro ni Brandon, sabay higop ng sabaw. Pero masarap at sulit. Pagkatapos ng ramen, naglakad sila palabas, napadpad sa maliit na book cafe sa kanto. Doon siya umorder ng tsaa at nagpatuloy ng kwentuhan. Favorite book? Tanong ni Ina. Siguro, To Kill a Mockingbird. Tinuro sa amin yun sa high school. So, sobrang tumatak sa akin. Ikaw? Gapo. Ni Luwalhati Bautista. Kasi raw dapat mong kilalanin ang sariling sugat ng lipunan. Gustong gusto ko yung librong yon. Nagtagal sila roon hanggang halos magsara ang cafe. Pag-uwi, nagkasundo silang ulitin iyon. Dumating ang ikatlong hangout. Sa luneta naman sila nagkita. Walang engrandeng plano, lakad lang, kwek-kwek sa gilid at tahimik na upo sa damuhan. Alam mo, hindi ko inakalang magiging masaya pala ang simpleng ganito, sabi ni Ina, nakatingala sa kalangitan. Mas gusto ko pa nga to kaysa sa magarbong lugar, sagot ni Brandon. Mas nakikita mo kung sino ang kasama mo. Umihip ang malamig na hangin. Doon, nagkaroon sila ng mahabang katahimikan. Hindi dahil wala silang masabi, kundi dahil pareho silang komportable sa presensya ng isa't isa. Pagkaraan ng halos isang buwan ng palitan ng mensahe at pagkikita, halos natural na ang lahat. Hindi naman lang nila tinatawag itong date, pero malinaw na yun na nga. Isang Sabado ng hapon, nagyaya si Brandon sa isang maliit na park na may fountain. Dinalhan niya si Ina ng maliit na buke ng daisies. Simple lang itong dala ko, sabi ng binata, bahagyang nahihiya. Pero naisip kong bagay sa'yo to. Simple pero matibay. Napangiti si Ina, tinanggap iyon. Maraming salamat, nag-abala ka pa. Sobrang ganda nito. Naglakad sila sa paligid, bumili ng ice cream sa kariton at naupo sa lumang bangkong kahoy. Sa harap nila, may mga batang naglalaro ng habulan, humahalakhak na para bang walang katapusan ng saya. Gusto ko, biglang sabi ni Brandon, halos pabulong. Ganito rin ang pamilya ko balang araw. Tahimik, masaya tulang tinatagong lihim. Nilingon siya ni Ina. Sa unang pagkakataon, wala siyang biro sa mga mata, kundi tapat na lungkot at pagnanais. Pwede naman, sagot niya ng mahinahon. Basta, piliin mo, kahit anong mangyari, kahit mahirap, pilitin mong gawing ganito ang mundo mo. Tumango si Brandon, mahigpit ang tingin na parang humahawak sa pangako. Tama ka, nasa akin kung paano ko sisikapin na makamit yun. At doon, habang ang sikat ng araw ay kumikislap sa fountain at naglalaro sa kanilang mga anino, ramdam ni Ina ang kakaibang init. Hindi lang mula sa araw, kundi mula sa katotohanan na may isang taong tulad ni Brandon, handa ring pumili ng landas na naiiba. Simula pa lang ng linggo, hindi mapakali si Ina. 3 gabi na silang sunod-sunod na magkasama ni Brandon matapos ang trabaho. At kahit walang binabanggit na tanong, ramdam niya na paparating ang oras na iyon. Sa cafe na madalas nilang tambayan, magkatapat silang naupo. May inalabas si Brandon mula sa bulsa. Isang maliit na box, hindi kahon ng singsing kundi keychain na hugis kompas. In case na maligaw ka, biro ng binata sabay abot. Ngumiti si Ina habang tinatanggap iyon.
Akala ko proposal na, biro niya, bahagyang may kaba. Nagkibit balikat si Brandon, tapat ang mga mata. Hindi pa, pero pwede kong simulan ng mas simple. Ina, pwede ba kitang maging girlfriend? Hindi na siya nagpaligoy. Oo, sagot ni Ina, diretso, may halong ngiti at kilig. Parang batang nabigyan ng regalo si Brandon. Bumubulwak ang ngiti sa labi. Promise, hindi kita iiwan at hindi ililigaw sa direksyon. Tumango si Ina, marahang hinawakan ang maliit na kompas. Choice, 'di ba? Pinili kita. Mabilis lumipas ang 5 buwan. Mula noon, naging magaan ang lahat. Kung dati simpleng kwentuhan lang, ngayon ay may kasama ng hawak kamay, tawanan at pagbuo ng plano. Sa opisina, unti-unting napansin ang pag-angat nila. Gawa ng biglang naging inspired ang mga ito. Good job, Ina! Bati ng manager matapos ang presentation. You have great leadership potential. Samantalang si Brandon naman na-assign sa isang malaking account. Kung maging successful to, baka promotion na to. Bulong niya kay Ina, halos hindi makapaniwala. Naging masaya ang bawat kwento nila tungkol sa trabaho, imbes na reklamo lang, nadagdagan ng mga tagumpay, mga maliliit na milestone na masarap i-celebrate. Panalo ang bawat date nila, parang may habol sa oras kung saan sila napapadpad. Parke, museum, mall at mga lugar na para bang gusto nilang damhin ang lahat habang maaga pa. Sa Luneta, nakaupo silang magkatabi, kumakain ng fishball habang nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap. Balang araw, gusto kong magtayo ng sarili kong consulting firm, sabi ni Brandon, diretso ang tingin sa liwanag ng fountain. Gusto ko muna mapagtapos si Ivy bago ko isipin ang sarili ko, sagot ni Ina, simple pero matatag. Sa museum, huminto sila sa harap ng isang lumang painting. Mag-asawang magkahawak kamay, nakatingin sa malayo. Parang tayo, biro ni Brandon, may pilit na seryoso sa boses. Parang sila, sagot ni Ina, bahagyang umiti. Hindi pa tayo. Sa mall, simpleng sine at popcorn. Nag-aagawan sila sa timba ng corn, tawa ng tawa. Bakit ikaw kasi ang laging may hawak? Reklamo ni Ina. Kasi baka mawalan ka ng focus sa movie. Tugon ni Brandon, sabay abot ng isa pang dakot. Minsan, out of town, sa Tagaytay, naglakad sila sa malamig na gabi at uminom ng kape sa isang maliit na cafe. Humilig si Ina sa balikat niya, parang natural lang. Ganito sana palagi. Bulong niya't halos hindi marinig. Oo, ganito palagi, sagot ni Brandon, walang pag-aalinlangan. Lumipas ang buwan, 1 taon, 1 kalahati, 2 taon. Hindi pa rin nagbago ang init ng samahan nila. Lalo pang yumabong ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Sa opisina, pareho silang na-promote. Si Ina naging project lead, si Brandon naging account manager. Naging mas madalas ang overtime, pero laging mas matamis ang mga gabing sabay silang uuwi. Kahit simpleng turo-turo lang ang hapunan. At kahit gaano ka-busy, hindi nila nakalimutang mag-date. 2 years na tayo, sabi ni Brandon habang naglalakad sila sa isang parke na may fountain. May dala siyang maliit na kahon. Ngayon, hindi na kompas. Nang lumuhod siya, natigilan si Ina, napatakip ng bibig at nanlaki ang mata. Ina de la Vega, panimula ni Brandon, nanginginig ang boses pero buo ang loob. Sa lahat ng choice na ginawa ko, ikaw ang pinakamahalaga. Gusto kong piliin ka araw-araw habang buhay. Will you marry me? Tumulo ang luha ni Ina at sa unang pagkakataon, walang alinlangan. Oo, Brandon. Oo. Niyakap siya nito, mahigpit. Parang ayaw nang pakawalan pa si Ina. At sa gabing yon, sa harap ng mga umiilaw na fountain, nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Hindi na lang bilang magkasintahan, kundi bilang 2 taong handang tumaya sa panghabang buhay na pangako. Makalipas lamang ang 3 buwan, nangyari na ang pinakahihintay nila. Magaan ang simoy ng hangin nang maglakad si Ina sa gitna ng hardin na pinalamutian ng puting bulaklak at mga ilaw na tila bituin.
Present ang mama at papa nilang dalawa, pati na ang kaibigang si Tin na nagsilbing kupido para sa kanilang dalawa. Nakatayo si Brandon sa altar, nakangiti ng buo, hindi yung tipid kundi yung ngiting nagmumula sa taong matagal nang nangarap ng ganitong sandali. Sa bawat hakbang, ramdam ni Ina ang tibok ng puso niya, hindi dahil sa kaba, kundi sa katiyakang tama ang pinili niya. Sa oras na magtagpo ang kanilang mga mata, tila naglaho ang lahat ng tao sa paligid, silang dalawa lang ang naroon. I do, sabay nilang binitiwan, kasabay ng palakpakan at musika. At sa unang halik bilang mag-asawa, ramdam ni Ina na natupad na ang pangako, na sa kabila ng lahat, may tahanan siyang natagpuan sa piling ni Brandon. Magaan at puno ng kulay ang unang 8 buwan ng pagsasama ni Ina at Brandon. Hindi ang grande ang apartment na tinitirhan nila. Maliit lang, may bintanang tanawang isang akasya at ang kanto ng panaderya. Pero para sa kanila, paraiso na yon. Sa umaga, sabay silang naghahanda. Habang nagpapaayos si Ina ng kape, si Brandon naman ang nagpiprito ng itlog. Teamwork, biro ni Brandon. Ikaw sa kape, ako sa kolesterol. Sa gabi, sabay silang nagtatanggal ng pagod. Minsan, sabay silang nanonood ng pelikula, nagsa-soundtrip ng OPM songs, at minsan ay nagkukwentuhan lang tungkol sa opisina. Ang simpleng ritual ng pag-uuwi ay naging matamis dahil magkasama sila. Parang kahapon lang yung kasal, sabi ni Brandon minsang nakahiga sila sabay nakatitig sa kisame. At parang bukas deadline na naman, biro ni Ina pero may ngiti sa labi. Hindi man sila nakatira sa malaking bahay, hindi man madalas sa mamahaling restaurant, kontento na sila sa kompleto at tapat na pagmamahalan. Kasabay ng pag-ikot ng mga buwan, lalo pang gumanda ang takbo ng kanilang career. Si Brandon, dahil sa husay makitungo sa kliyente, na-assign sa mas malaking account na dati para lang sa senior staff. Si Ina naman ay nakilala hindi lang sa husay sa project management, kundi sa pagiging maayos kausap ng mga team. Kaya unti-unti siyang nagiging go-to person kapag may critical na proyekto. Hindi na niya kailangan marinig pa ang papuri mula sa manager. Sapat nang makita ang tiwala ng mga kasamahan at mga proyektong maayos na natatapos. At gaya ng nakasanayan, si Brandon ang unang-unang nakarinig ng kwento nang makauwi siya. Told you, ani Brandon habang mahigpit ang hawak ng kamay ni Ina. Puno ng ngiti ang mukha. You are born for this. Pero sa opisina, hindi lang managers ang nagpapapansin. Marami ring kasamahang lalaki ang lantaran ang paghanga kay Ina. Bukod sa angking talino, kapansin-pansin din ang taglay na ganda nito. Coffee tayo minsan, Ina. Yaya ng isa na tinanggihan niya ng may ngiti. Idol ka namin, Ma'am Ina. Sigaw naman ng iba kapag siya ang nagpe-present. May mga biro pang, sayang married na siya, na dinadaan niya na lang sa tawa. Sanay na siya, kaya niyang hawakan ang ganitong sitwasyon. Alam niya rin ang limitasyon. Pero may isang mas mabigat kaysa sa lahat. Si Marco Ortega, ang kanilang department head. Hindi si Marco yung tipong bastos o mapangahas. Sa katunayan, siya ang paboritong boss ng marami. Tahimik, mahinahon, at palaging may respeto. Pero simula nang malaman niyang ikinasal si Ina, may lungkot sa mga mata nito. Hindi niya sinasabi pero dama ni Ina ang mga titig. Isang hapon, matapos ang meeting, lumapit si Marco, ang kanyang boss, habang nag-aayos siya ng laptop. Good job, Ina. Binuhat mong mabuti ang team mo. Todo ngiting sabi nito. Salamat, sir. Sagot niya ng magalang. May saglit na katahimikan. Tinitigan siya nito, parang may gustong idagdag ang boss. Pero mabilis ding binawi. Keep it up. Sabay talikod. Sa pantry, minsan, nahuhuli niya itong nakatingin at agading umiiwas. Kapag may team lunch, palagi siyang tinatanong at inaasahan. Ina, anong gusto mong kainin? Ikaw nang bahala. Simple lang, pero may kakaibang bigat ang nagbibigay ng atensyon. At minsang nagkaroon ng simpleng celebration sa opisina dahil natapos ng project, may kasamahan nilang nagbiro. Sir, crush niyo yata si Ma'am Ina. Tumawa ang lahat, pero hindi si Marco.
Tahimik lang itong ngumiti ng mahina at umalis ng mesa. Pag-uwi, hindi sinabi ni Ina kay Brandon ang mga eksenang ito. Hindi dahil may itinatago siya, bagkus dahil alam niyang kontrolado niya ang sitwasyon. Malinaw ang linya sa isip niya. Trabaho lang ito at wala ng iba. Hindi siya magbibigay ng rason para masaktan si Brandon. Sa halip, ikinikwento ni Ina ang mga simpleng bagay. Nanalo si Ivy sa student council. Balak magtayo ni Papa ng negosyo pero nung tanungin ko, hindi siya makasagot. Love, parang gusto kong mag-alaga ng aso. Ano sa tingin mo? Mas mahalaga kay Ina ang mga ito kaysa sa bulong sa opisina. At sa gitna ng lahat, hindi pa rin nawawala ang mga simpleng kasiyahan nila ni Brandon. Isang gabi, magkasama silang nagluto ng adobo. Nagkamali si Brandon ng lagay ng toyo dahil sobrang alat. Paano to? Tanong niya, hawak ang kawali. Simple lang, sagot ni Ina at kumindat. Kanin, mas maraming kanin. Minsan malakas ang pag-ulan, magkasabay silang nagtatrabaho sa bahay. Kaso lang biglang nag-brown out at natigilan sila. Gusto mong maligo sa ulan? Nakangising tanong ni Ina. Aba, oo ba? Tara, dalian natin para pagbalik ng kuryente tapos na tayo. Sa mga simpleng eksenang ganito, ramdam na ramdam nila ang tibay ng kanilang pagsasama. Maaga pa nang tumunog ang cellphone ni Ina, putol-putol ang hininga sa kabilang linya. Ang papa niya. Anak, nakita ko siya. Garal-gal ang boses nito, parang may pinipigil na sigaw. Nakita ko ang mama mo sa palengke. May kasamang lalaki. Masaya't parang walang nangyari. Parang hindi tayo iniwan. Natigilan si Ina sa gilid ng kalsada. Hawak ang bag, gustong kumawala ang tibok sa dibdib. Pa, baka nagkamali ka lang ng tingin? Hindi ako nagkakamali. Ako pa ba? Umangat ang lakas ng boses nito. Tumampal sa tenga ni Ina kahit saglit lang ang tawag. Kung pwede ko lang. Naputol, naubos ang load. Nakatayo siya roon, pinapanood ang bus na dumaraan. Ang usok na umaakyat, ang mga taong nagmamadali. Parang lahat may direksyon, maliban sa iniwan ng tawag. Mama, ilang taon na bang nakakaraan? Parang lumuwang bigla ang bitak na matagal niya nang tinakpan. Pumasok siya sa building, huminga sa malamig na hangin ng lobby at sinubukang isuot ang mukha na pang-opisina. Maayos, magalang, kasama ang pagod na hindi dapat makita. Pagpasok niya sa floor, isang mensahe ang sumalubong. Ate, nilalagnat ako. Sobrang sakit ng ulo ko. Dito ako sa school. Si Ivy yun. Napatigil siya. Napahawak sa tiyan na parang may gumugulong. Nagbe-breakdown ng papa niya. Si Ivy na may lagnat nasa school. Trabaho sa pagitan. Tinext ni Ina si Brandon bago ipasok ang cellphone sa bulsa. Dinalang laptop at folder at dumiretso sa meeting room. Ina! Tawag ni Marco, malamig at pino. Hawak ang marker sa harap ng whiteboard. Run us through the revisions. Tumayo siya at pinindot ang remote at lumabas ang deck sa screen. Maayos ang boses niya, malinis ang daloy, subalit sa bawat slide may kumikirot sa puso. Ang eksena ng papa niya sa palengke, ang mukha ni Ivy sa pawis at lagnat. Nasa huling bahagi na siya nang putulin siya ni Marco. Hanggang dito muna. Wika nito, hindi man lang tumingin sa kanya. Magulo ang chart, manipis ang kwento. Ayusin mo. Tahimik ang buong mesa. Walang kumibo sa mga kasama. Tiningnan niyang slide saka nagbilang ng 3 sa isip. Opo sir, ayusin ko. Pagkatapos ng meeting, unahan ng lahat sa paglabas. Aalis na sana siya nang biglang magsalita si Marco. Mas mababa ang tono. Ina, huminto siya sa pinto. Ayos ka lang ba? Tanong nito, tinitingnan siya ng hindi pa pang-meeting. Parang may iniisip ka. May kaunting problema lang sa bahay, sir. Tapat niyang sagot. Pero kaya naman. Tumango ito, malamig ang tono pero may lambot ang boses. Kung kailangan mo ng pahinga, sabihin mo. Ako na ang bahala sa kliyente. Salamat, sir. Sagot niya at tuluyan ng lumabas. Sa pantry, nagring ang cellphone. Si Brandon. Papunta ako sa inyo, sabi nito. Dumaan ako kina Papa. Wala siya doon. Sabi ni Mang Edgar, nakita raw sa terminal at nagiinom.
Ngayon? Napahawak si Ina sa braso. Pupuntahan ko. Ako na, magtataksi ako. Ikaw pumunta ka sa school ni Ivy, text mo ako kung nasa klinik ka na. Sabay tayo mamaya. Bago pa siya makatanggi, nag-end na ang tawag. Rumaragasa ang init sa mata ni Ina. Hindi luha na kahinaan, kundi ginhawang hindi niya inaasahan sa gitna ng pagkakasabay-sabay ng mga problema. Isinukbit niya ang bag, nag-leave ng maikling mensahe sa chat ng team tungkol sa lunch break at tumakbo papunta sa sasakyan. Dinala ni Ina si Ivy sa klinik. Pagkatapos ma-check at mapayuhan at maresetahan ng doktor ay pinauwi na rin sila. Inuwi niya si Ivy sa dorm para makuha ang ilang gamit at saka dinala sa apartment nila ni Brandon. Dito ka muna, sabi ni Ina, inihiga sa sofa. Tinakpan ng kumot. May lugaw sa kusina, huwag kang mag-alala sa pera. Ako na ang bahala sa lahat. Huwag kang magpupuyat ate, bulong ni Ivy at nakapikit na. Mas mahalagang bantayan ka kaysa matulog ako, sagot ni Ina. May ngiti pero mabigat ang puso. Tuluyan ang nakatulog si Ivy. Maya-maya lang ay nag-text si Brandon sa kanya. Sinabi nitong pauwi na sila sa apartment nila. Pagdating, tahimik nilang pinakain ng papa niya. Nang medyo malinawan, saka lamang nagsalita si Ina. Pa, kung nakita mo man si Mama, hindi na natin kontrolado yon. Kung gusto mong makausap, pwede nating pag-usapan kung papaano. Pero hindi pwedeng sisigaw ka sa gitna ng palengke. Hindi pwede na magwawala ka sa terminal. Napapagod ka, napapahiya ka at nasasaktan kami. Nagsimulang tumulo ang luha ng kanyang ama. Anak, ang sakit-sakit pa rin. Alam ko, sagot ni Ina at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hinayaan niyang sumagi ang kirot na matagal niyang iniiwasan. Pero ang sakit hindi laging dapat habulin. Minsan dapat siyang palipasin. Papayag ka bang tulungan ka namin ni Brandon, ni Ivy, para hindi ka masaktan ng mag-isa? Tumango-tango ang papa niya at humarap ito kay Brandon. Namamasa ang mga mata. Salamat iho. Pamilya po tayo, sagot naman ni Brandon. Kung gusto niyo pong kausapin si tita, pwede po nating planuhin pero ngayon pahinga muna. Yun ang unang beses na nakahinga ng maluwag si Ina. Inayos niya ang ama at pinahiga sa maliit na kwarto. Salamat, sabi ni Ina sa kanyang asawa. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin kung wala ka, Brandon. Hindi mo kailangan kayanin ng mag-isa. Gusto niyang umiyak pero pinili niyang huminga at tumayo. Babalik ako sa office sandali. May hinahabol ako sa deck, tapos uuwi rin ako agad. Sasabayan kita hanggang sa sasakyan. Pagbalik ko, magluluto ako, sabi pa ni Brandon sa kanya. Pagbalik ko, maghuhugas ako. Sabay nilang tinugon at nagtawanan ng kaunti. Maliit na tawa, pero sapat na para magpaalala na buhay pa rin ang sayang dati nilang pinagsasaluhan sa pagitan ng deadline at hapunan. Isang halik sa labi bago tuluyang umalis si Ina. Sa opisina, sinalubong siya ng tahimik na bulungan at papel na amoy toner. Tumayo siya sa mesa, hinila ang upuan at nagsimulang mag-edit. Mabilis ang kamay, malinaw ang ulo. Focus, Ina, focus, sabi niya sa sarili. Tinapos niya ang 2 slide bago pa magtanghali at doon dumating ang mensahe mula kay Marco. Boardroom, need quick alignment on the pitch. Dinala niya ang laptop at folder. Pumasok sa boardroom na madilim ang ilaw. Ang projector ay nakabukas na. May nakahain na takeout sa gilid, pasta, salad at 2 basong wine na may umuusok pang lamig. Sir, tawag niya. Kontrolado ang tono. Akala ko quick alignment lang. Ngumiti si Marco, parang walang mali. You've had a rough morning. You deserve a break. Kain muna tayo. Ako nang bahala sa deck. Tiningnan ni Ina ang nakahain. Tiningnan niya si Marco, ang maayos na polo, ang relong walang kalansing, ang matang hindi nagtatago ng pag-aalala at kung anong bagyo. Sa ibang araw, parang tinanggap niya ang pasta pero hindi ngayon, hindi rito, hindi sa ganitong setup na siya at ang kanyang boss lang. Salamat po, sabi niya, maingat sa bawat salita. Pero kailangan ko pa ring ayusin yung deck at kailangan kong umuwi agad pagkatapos. Hatid na kita mamaya.
sabi ni Marco, parang normal. Delikadong umuwi ng mag-isa. May susundo po sa akin. Si Brandon? Mahinang sabi ng boss. Hindi tanong. Lucky guy. Bumigat ang hangin. Hindi na yon simpleng katahimikan ng pag-aalaga. May bahid na ng tukso. May kaluskos ng paglapit na hindi niya naman hiniling. Dahan-dahang isinara ni Ina ang laptop at tumingin ng diretso sa kanya. Sir, respeto ang kailangan ko. Kung trabaho, trabaho. Kung concern, maraming paraan, hindi ganito. Tila nagulat si Marco. Wala naman akong masamang gusto. Alam ko, sagot ni Ina. Kaya mas maaga kung sinasabi sa inyo, malinaw ako sa mga boundaries ko. May asawa ako at pinili ko yon. Pinipili ko araw-araw. Huwag niyo akong dalhin sa lugar na kailangan ko pang ipaliwanag ang isang bagay na malinaw na sa akin. Natahimik si Marco, inilapag niya ang malamig na wine, humaplo sa sentido at saka tumingin sa screen. Let's work then. Nagtrabaho sila ng tahimik, puro graphs at headlines ang kanilang pinag-usapan. Nang matapos, kinuha ni Ina ang bag at umalis. Salamat sa tulong sir, formal niyang wika. Tumango si Marco, may pagod at pagkabigo sa mga mata nito. Ina, sir? Sana hindi ka magbago kahit ma-promote ka. Hindi ako magbabago sa bagay na hindi dapat binabago. Sagot niya, saka tuluyang lumabas. Sa lobby, malamig ang aircon at amoy bagong map ang sahig. Naroon si Brandon, hawak ang jacket niya. May supot ng pandesal sa kabilang kamay. Ready? Nag-text ito sa kanya kanina na susunod daw siya. Ready, sagot niya at sa isang salita, bumalik lahat ng hininga na pinigil niya sa boardroom. Inalalayan siya nito papasok sa elevator. Hindi nang uusisa pero handang umalalay kung gugustuhin niyang magkwento. Kamusta sila? Tanong niya habang bumababa ang numbers. Tulog si Ivy, bumili na ako ng gamot. Si Papa nakahiga na rin. Nag-iwan ako ng lugaw sa mesa. Nag-text si Tin kung kailangan daw natin ng magbabantay. Pwede siyang sumalo bukas. Tiningnan ni Ina ang salamin ng elevator pero ang sarili niyang tinitingnan. Pagod pero buo. Salamat. Bulong niya at humilig sandali sa balikat ni Brandon. Sa sasakyan, nagpatugtog siya ng malumanay na OPM songs. Doon sa sasakyan, nakapag-relax at nakahinga ng maluwag si Ina. Pagdating sa apartment, malamlam ang ilaw sa sala. Si Ivy, humihilik ng mahina. Papa niya, nakatagilid, mahigpit ang hawak sa kumot. Binuksan ni Brandon ang ilaw sa kusina, iniabot ang termos. Salabat para sa'yo. Umupo sila sa mesa, magkatapat, tahimik na sumisip-sip ng init. May gusto ka bang sabihin? Tanong ni Brandon, pansin na sobrang stress ng asawa kanina. Ikinuwento ni Ina ang nangyari. Hindi umimik si Brandon, pero kumislot ang panga nito. Hindi selos, kundi pag-iingat sa asawa. Kung kailangan kong kausapin kung sino man yon, hindi mo kailangan. Mabilis na putol ni Ina, marahan ng tono. Kaya ko, nasabi ko na ang kailangan kong sabihin sa kanya. Trabaho lang ang pag-uusapan namin at hanggang doon lang yon. Dahan-dahang iniangat ni Brandon ang tasa. Okay, sapat na sa akin ang sinabi mo. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil may tiwala ako sa'yo. Salamat, bulong ni Ina at doon na tumulo ang matagal nang pinipigilang luha. Salamat kasi hindi mo ako tinatrato na kung ano. Tumayo si Brandon, umikot sa mesa at umupo sa tabi niya. Wala kang kasalanan, asawa kita of course, maniniwala ako sa'yo. Inihilig ni Ina ang noo sa balikat niya. Tahimik na umagos ang pagod, hindi malakas, hindi dramatiko, basta bumigay na lang. Kung bumigay ako, mahina niyang tanong, sasaluhin mo ako? Bago ka pa bumigay, nandito na ako. Sagot ni Brandon. At kahit bumigay ka pa, hindi kita huhusgahan. Mabilis lumipas ang 6 na buwan. Mabilis ang pag-ikot ng gulong sa buhay ni Ina at Brandon. Para bang kahapon lang, sabay silang nagsisimula sa kani-kanilang trabaho. Nangangapa sa opisina at umaasang may magandang bukas na naghihintay. Ngunit ngayon, ibang-iba ng kinabukasan nilang mag-asawa. Si Brandon, na dati tahimik lang sa opisina, nagsimulang makilala sa husay at diskarte.
Lagi siyang handa, lagi nakakatulong at marunong makisama. Unti-unti napansin ng mga boss mula sa simpleng analyst na promote bilang project lead hanggang sa bigyan siya ng mas malalaking kliyente at mga proyektong hawak. Babe, ang bilis ng mga pangyayari, no? Bulong ni Ina isang gabi habang magkasama silang naghahapunan. Kahapon lang nagrereklamo ka kung paano tatapusin ang reports mo. Ngayon ikaw na ang binibigyan ng mga bagong empleyado para i-train. Napangiti si Brandon at halatang proud. Sabi ko naman sa'yo, basta't sipag at tiyaga lang. Pero honestly, Ina, kung hindi kita kasama, baka sumuko na rin ako. Napatingin si Ina sa asawa niya. Habang tinititigan ito, dama niya ang kasiyahan sa puso. Para bang lahat ng pagod at hirap ay may kapalit. Isang araw, pag uwi ni Ina mula sa trabaho, nagulat siya sa nadatnan. Nakabukas ang ilaw ng kanilang sala at nakahilera ang mga kahon. Iba't ibang laki, nakabalot sa magagarang papel na may mga ribbon. Brandon, ano to? Gulat na tanong ni Ina, hawak ang pinakamaliit na kahon. Mula sa kusina, lumabas si Brandon. Nakangiti. Surprise, babe. Para sa'yong lahat ng yan. Ha? Anong okasyon? Wala. Gusto ko lang makita kang masaya. Isa-isa niyang binuksan ng mga kahon. Isang mamahaling bag na matagal niya nang pinapangarap. Ilang pares ng sapatos, mga alahas na simple pero elegante, at meron pang mga gamit para sa bahay. Para bang isang buong taon ng pangarap ang biglang tinupad sa isang iglap. Brandon, halos mapaluha si Ina habang hinahaplos ang mga regalo. Ang dami naman ito. Sigurado ka ba? Baka naman sobra-sobra na to. Tumawa lang si Brandon at umupo sa tabi niya. Babe, lahat ng to, kaya kong ibigay kasi gusto kong maramdaman mo na worth it lahat ng sakripisyo mo. You deserve more than this. Hindi napigilan ni Ina na yakapin siya. Sa loob ng ilang minuto, para silang nasa pelikula. Mag-asawang magkasamang nangangarap na ngayon ay tinatamasa ang bunga ng kanilang sipag. Hindi rin nawala ang mga moments nilang dalawa. Tuwing may bakante sa schedule, laging may simpleng date. Minsan sa maliit na cafe na malapit sa opisina ni Ina. Minsan sa isang out-of-town trip para makalanghap ng sariwang hangin. Namiss ko to, ani Ina, minsan naglalakad sila sa tabing dagat. Hawak kamay. Yung tayo lang, wala munang trabaho, walang problema. Huwag kang mag-alala, sagot ni Brandon. Kahit gaano ko ka-busy, hindi mawawala ng oras para sa'yo. At doon, muli silang nagyakap. Para bang ang mundo sa kanila lang umiikot. Ngunit gaya ng lahat ng bagay, may mga sandaling hindi maiiwasang mabigo. Gaya na lang noong isang gabi, habang nag-aabang si Ina ng sundo, nag-text si Brandon. Sorry babe, may biglang meeting lang. Huwag mo na akong hintayin, uuwi na lang ako. Nasanay si Ina na laging sabay silang umuuwi. Pero iniisip niyang normal lang yon dahil umaangat na nga si Brandon, natural lang na mas marami na itong gawain. Ngunit napansin niya, napapadalas na yon. Minsan 3 gabi ng sunod-sunod. Sa tuwing tinatanong niya, simple lang ang sagot nito. Work, alam mo naman. Hindi naman siya nag-iisip ng kung ano. Pinili niyang unawain pero ramdam din niya na may kakaiba sa bawat kilos ng kanyang asawa. Sa mga hapunan, tahimik si Brandon. Wala na ang dating kwento tungkol sa opisina, mga plano nila o mga biro, para bang may malalim itong iniisip. Minsang tinanong niya ito habang nanonood sila ng TV. Brandon, okay ka lang ba? Parang may bumabagabag sa'yo. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Ina. Umiling lang si Brandon, hindi tumingin sa kanya. Pagod lang, don't worry. Pero ramdam ni Ina, iba na. Isang hapon, nakauwi si Ina ng mas maaga. Inabutan niya si Brandon sa sala. Kaharap ang cellphone, may kausap. Hindi nito alam na nasa likod na siya. Yeah, I'll see you soon. Don't worry. I'll handle it. Napangiti si Brandon nang mapansin siya. Agad niyang isinilid ang cellphone sa bulsa. Babe, ang aga mo ah. Kumain ka na? Hindi pa. Sagot niya, pilit na ngumiti. Pero sa loob-loob, mabilis na kumakabog ang dibdib. Simple lang ang usapan, pero may kakaiba sa tono ng boses ng kanyang mister.
Hindi niya alam kung trabaho lang ba yon o may ibang kahulugan. Habang nakahiga siya sa kama ng gabing yon, nakatingin siya sa kisame. Masaya siya sa lahat ng natanggap. Sa career nilang umaangat, sa pamilya niyang gumaling, sa mga regalong natanggap niya. Pero sa puso niya, may maliliit na tinik na unti-unting kumikirot. Bakit parang may nagbago kay Brandon? At doon nagsimula ang tanong na hindi niya agad masagot. Tahimik ang buong opisina nang tawagin si Ina sa private office ni Marco. Ramdam niya na may kakaiba sa tono ng boses nito. Mahina pero mabigat, parang may tinatago. Dahan-dahan siyang pumasok, dalang notebook at ballpen. Handang makinig sa kung anong meeting ang tinutukoy ng kanyang boss. Nasa likod ng mesa si Marco, para bang mabilis tumanda ng 10 taon ng itsura. Nakasandal at nakahalukip-kip ito, malalim ang titig, parang sinusukat ang bawat galaw ni Ina. Ina, Panimula nito. ilang taon ka na sa kumpanya. Consistent ka sa performance mo. Alam mo, matagal na kitang gustong i-promote. Nagulat si Ina. Matagal niya nang inaasam ang promotion at alam niyang deserving siya. Pero ramdam niya na agad na may kasunod pang kondisyon. Salamat po sir, mahina niyang tugon. Kung ibibigay po sa akin, mas lalo ko pong pagbubutihin. Ngumiti si Marco, pero hindi yon ang tipong ngiting nagbibigay ng ginhawa. Malamig, mapanganib. Hindi lahat ng bagay ay libre, Ina. Mahinang sabi nito, sabay tayo at paglapit. Simple lang naman ang hiling ko. Isang gabi lang. Sa akin ka, wala nang makakaalam. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ina. Nanuyo ang lalamunan niya. Nanigas ang buong katawan. Hindi siya makapaniwala na mismong boss niya na tinitingala ng marami ay maglalakas loob magsabi ng ganoon. Sir Marco, mahina niyang sambit pero mariin. Hindi po ako ganong klase ng babae. Come on, Ina. Bulong nito, mas lalo pang lumapit. Sayang naman ang pagkakataon. Promotion, perks, bonus. Basta isang gabi lang. Humakbang palayo si Ina. Diretso ang tingin. Kung yan po ang kapalit ng promotion, hindi ko na lang po tatanggapin. Mas gugustuhin ko pang manatili sa posisyon ko kaysa ipagpalit ang sarili ko. Saglit na katahimikan. Kita sa mukha ni Marco ang inis, pero pinilit pa rin ngumiti. Sayang ka, Ina. Pero sige, your choice. Tumalikod ito at umupong muli. You may leave. Tumango si Ina, mabilis na lumabas, pero nanginginig ang mga kamay. Hindi dahil natukso siya, kundi dahil sa bigat ng sitwasyon. Alam niyang hindi ito matatapos doon, pero malinaw ang puso niya. Hindi siya kailanman magtataksil, kahit sa pinakamalungkot na sandali ng kanyang buhay. Sa sumunod na linggo, mas naramdaman ni Ina ang pagbabago ni Brandon. Hindi akalain ni Ina na magtatagal pa yon ng 2 buwan. Sobrang nagulat siya, para bang paunti-unti ay hindi na niya nakikilala ang mister. Kung dati kahit gaano ka-busy, laging may tawag o mensahe ito sa kanya, ngayon ay madalas na wala. Uuwi itong pagod, minsan ay diretsong matutulog nang hindi man lang siya kinakausap. Brandon? Tawag ni Ina isang gabi habang sabay silang kumakain ng hapunan. Ang dami mo ng late night sa office ha. May bago ba kayong project? Saglit lang siyang tiningnan ng asawa, saka ngumiti ng tipid. Oo, maraming reports, maraming clients. Alam mo na, ganito talaga kapag promoted. Pero ramdam ni Ina ang distansya. Yung dating malambing na Brandon, parang naging malamig. Wala na yung mga simpleng kwento tungkol sa araw nito o yung mga tawanan nila sa hapagkainan. Kinagabihan, habang nakahiga si Ina, nakatingin siya sa kisame. May kirot sa dibdib, mahal na mahal niya si Brandon, pero bakit unti-unting gumuguho ang nakilala niyang mundo? Dahil hindi niya na kayang kimkimin ang lahat, kinausap niya si Tin, ang matagal na nilang kaibigan. Nagkita sila sa isang maliit na cafe malapit sa opisina. Pag-upo pa lang nila, ramdam ni Tin ang bigat ng dala ni Ina. Hoy girl, bungad nito. Parang pasan mo ang mundo. Ano na? Huminga ng malalim si Ina bago nagsalita. Tin, hindi ko na alam. Parang may nag-iba kay Brandon. Lagi siyang wala. Lagi siyang pagod. Wala na yung dati naming closeness. Parang
parang ibang tao na. Saglit na natahimik si Tin, pinagmasdan siya. Nagkausap na ba kayo ng seryoso? Baka nga sobrang busy lang. Sinubukan ko na. Sagot ni Ina, halos mabasag ang boses. Pero parang laging may pader. Hindi ko alam kung trabaho lang ba talaga o may iba na. Sandaling naghari ang katahimikan. Napakunot ang noo ni Tin. Ina, wag kang bastang-bastang mag-a-assume. Pero gets ko yung pakiramdam mo, ang hirap nun. Tumulo ang luha ni Ina kahit pilit niyang pinipigilan. Alam mo Tin, may mga pagkakataon na ang lungkot-lungkot ko. Dumating pa si Marco. Napahinto siya saglit. Tinukso niya ako. Alam mo bang alok niya? Promotion kapalit ng isang gabi. What? Halos pasigaw ni Tin, napatakip sa bibig. Grabe siya. Anong ginawa mo? Siyempre tinanggihan ko. Kahit anong lungkot ko, hindi ko kayang ipagkanulo si Brandon. Kahit pa huminto ulit si Ina, kumuyom ang kamao. Kahit paminsan pakiramdam ko, ako na lang ang kumakapit. Tumahimik si Tin, hawak ang kamay niya. Ina, proud ako sa'yo. Hindi lahat kayang tumayo sa ganyan. At kung ano man ang totoo kay Brandon, lalabas at lalabas din yan. Ang importante, malinis ka. Nagpapasalamat si Ina, pero mabigat pa rin ang dibdib. Habang nakatingin siya sa labas ng cafe, sa mga taong nagdaraan, pumasok sa isip niya ang isang tanong na hindi mawala. Hanggang saan siya kakapit kung tuluyan ngang may nagbago kay Brandon? Mainit ang araw, pero mas mainit ang dugo ni Ina. Ilang linggo na ang dumadaan, halos hindi na nagpapakita si Brandon. Lagi raw na sa overtime meeting, pero ang dami-daming inconsistencies sa kwento nito. Isang kaibigan niya sa HR ng kumpanya nila ni Brandon ang nagpadulas ng impormasyon. May madalas na late night meeting si Brandon, pero hindi tungkol sa client at lagi itong nasa opisina ng sariling boss niya. Kinabahan si Ina pero hindi na siya pumikit na parang wala siyang naririnig. Ayaw na niyang magbulag-bulagan, kailangan niyang makita ang totoo kahit gaano kasakit. Gabi yon, lampas 8:00. Naka-business attire pa si Ina galing sa sariling trabaho. Habang nakasakay siya sa taxi, kumakabog ang dibdib niya. Parang may nagbabadya. Ang mga palad niya ay pawis na pawis. Mahigpit ang kapit sa bag. Miss, sigurado po ba kayo na dito sa address na to? Tanong ng driver. Oo, sagot niya, halos pabulong. Sige lang kuya. Pagdating sa lobby ng gusali, mabilis siyang pumasok. Kabado pero determinado. Gamit ang ID ni Brandon na madalas iniiwan nito sa bahay, nakalusot siya hanggang sa elevator. Tumigil siya sa floor na alam niyang opisina ng mister niya. Tahimik ang buong paligid pero may isang ilaw na nakabukas. Palagay ni Ina, yun ang private office ng boss ni Brandon. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Saktong hindi nakalakang pinto at dahan-dahan niya itong itinulak. At doon, parang gumuho ang mundo niya. Sa isang couch sa gilid, nakapatong at nagro-romansahan sina Brandon at ang boss nito. Walang saplot ang dalawa at tanging medyas lang ang suot. Pawis na pawis ang mga ito, nakasampa sa kanya ang sariling boss. Halatang nakainom, puno ng tawanan at halikan ng dalawa. Panay ang ungol nito, malakas na parang walang pakialam kung may ibang makakarinig sa kanila. Ang mga kamay nitong humahaplos sa dibdib ni Brandon, ang asawa niya na walang pakundangan pang nakapikit at nakangisi. Brandon! Halos walang lumabas na boses kay Ina, pero narinig ng dalawa. Nagulat si Brandon, nanlaki ang mga mata at mabilis na lumayo sa babae. Ina, ano ginagawa mo rito? Nauutal nitong tanong. Tumayo ang babae, walang hiya, inayos ang buhok. So, eto palang asawa mo. Ngumisi pa ito. Nice to meet you, Mrs. Santiago. Parang binuhusan ng kumukulong tubig ang puso ni Ina. Nanginginig siya sa galit at sakit. Eto palang dahilan kung bakit wala ka palagi sa bahay? Brandon, eto palang mga meetings mo? Lumapit si Brandon pero umatras si Ina. Ina, please hindi mo naiintindihan, sabi ng lalaki.
Hindi ko naiintindihan. Sigaw niya, halos mabasag ang boses. Kitang-kita ko na! Sa opisina ng boss mo, sa couch pa talaga kayo? Ang kakapal ng mukha niyo! Ano pa bang hindi ko maintindihan, Brandon? Pwede bang mag-usap tayo ng maayos? Mariin ang boses ni Brandon pero halatang guilty. Hindi na nakapagpigil si Ina. Lumapit siya at isang malakas na sampal ang lumanding sa pisngi ni Brandon. Umalingaw sa opisina ang tunog. Natigilan ang babae pero hindi umalis. Hayop ka! Lahat ibinigay ko sa'yo! Brandon! Lahat ng tiwala, lahat ng pagmamahal. At eto ang kapalit. Ina, hindi ko sinasadya. Huwag mo akong gawing mangmang! Sigaw niya rito. Matagal mo na tong pinaplano. Habang ako pinipiling maging tapat, ikaw pala nagpapakasarap sa boss mo. Ngumisi ang babae. Halatang gusto pang mang-insulto. Bakit ba galit na galit ka, misis? Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil prinomote ko siya. O ay di may pera ka. Pero mag-isip ka, baka may kulang sa'yo kaya sa akin siya lumapit. Doon, nagdilim na ang paningin ni Ina. Hinarap niyang babae. Ikaw? Wala kang respeto. Alam mong may asawa, pinatus mo pa. At bago pa makapag-react, sumambulat din sa mukha ng babae ang palad ni Ina. Hindi ako papayag na apihin niyo ko ng ganito. Bulyaw niya sa mga ito. Huminga ng malalim si Ina at sa gitna ng luha, binitiwan niya ang mga salitang matagal nang nagbabadya sa puso niya. Tapos na tayo, Brandon. Wala na. Ayoko na. No, Ina, please. Nanginginig ang tinig ni Brandon. Mahal kita. Nadala lang ako. Huwag mo akong tawaging mahal kung kaya mong ipagpalit ng ganito kadali. Matigas ang tono niya. Mula ngayong gabi, tapos na ang kasal natin. Maghahanap ako ng abogado. Gusto ko na ng annulment. Natigilan si Brandon, parang pinagsakloban ng langit at lupa. Annulment? Ina, isipin mo naman. May plano tayo, di ba? Gagawa pa tayo ng pamilya, tapos... Huwag mo akong sabihan kung anong iisipin ko. Naisip mo ba ako bago mo ginawa to? Hindi, di ba? Ngayon, ako naman ang pipili. At pinili kong lumaban para sa sarili ko. Lumabas si Ina ng opisina. Nanginginig pero matatag. Habang naglalakad sa hallway, dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Pero sa ilalim ng lahat, may apoy na nabubuo. Hindi ako magtatago. Hindi ako magpapakabiktima. Sa isip niya, malinaw ang mga susunod na hakbang. Ipapahiya niya si Brandon at ang boss niya. Mayroong CCTV ang opisina at kung wala man, alam niyang may sapat siyang ebidensya mula sa mga kaibigan sa kumpanya. Kakasuhan niya ang mga ito, hindi lang annulment, kundi legal na reklamo laban sa sexual misconduct at marital infidelity. Itatayo niyang sarili niyang pangalan, hindi siya basta asawa lang ng isang manloloko, magiging inspirasyon pa siya sa iba. Pagdating sa bahay, hindi na siya umiyak ng husto. Umupo siya sa harap ng laptop, sinimula ng gumawa ng plano. Tinext niya si Tin. Tin, tama ka. Lalabas din ng totoo. Nahuli ko sila mismo. Ayoko na, pero kakayanin ko to. Agad na tumawag si Tin. Girl, oh my God! Paano ka? Kumusta ka na? Nasaktan? Sagot ni Ina. Diretsong boses. Pero buo ang loob ko, lalaban ako, Tin. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng babaeng niloloko. Kinabukasan, bumalik si Brandon sa bahay, lutang at desperado. Ina, please pag-usapan natin. Mali ako, pero kaya natin ayusin to. Tinitigan lang ni Ina ang lalaki. Wala nang aayusin. Wala nang tayo. Ina, please. Brandon, ang kasal sagrado. Pero ikaw mismo ang sumira. At ngayon, hindi na ako ang asawang nanlilimos ng oras mo. Ako na ang babaeng kakasuhan ka. Ako na ang babaeng magpaparusa sa'yo sa lahat ng ginawa mo. Natigilan si Brandon, tuluyang napaluhod. Mawawala sa akin lahat. Trabaho, reputasyon. Please, matagal ko tong pinaghirapan. Tumulo ang luha ni Ina pero matigas ang tinig. Ginawa mo yan sa sarili mo, hindi ako. Naalala mo ba yung pangako mo? Na hindi ka matutulad sa tatay mo?
Pwes, pinatunayan mo lang na hindi malayo ang bunga sa puno. Tumalikod siya at iniwan ng asawa na ngayon ay durog na durog at sa bawat hakbang palayo, ramdam niya ang bigat ng sugat. Pero ramdam din niya ang lakas ng bagong ina, isang babae na lalaban hanggang dulo. Mabilis na kumalat ang balita. Isang linggo matapos ang pagkakahuli ni Ina sa opisina, lumabas ang mga larawan at ebidensya. Hindi niya na alam kung paano eksaktong nangyari, pero malamang may nag-leak sa CCTV screen caps at mga email exchanges ni na Brandon at ng boss nito. Ang isang beses na lihim na relasyon ay naging laman ng buong kumpanya at sa kalaunan ng social media. Grabe, nakita mo ba yon? Bulungan ng mga empleyado sa pantry. Ang lalakas ng loob. Sa mesa pa talaga mismo ng opisina. Sayang si Brandon, gwapo pa naman, pero basura palang ugali. Para kay Ina, hindi na siya mismo ang nagpakalat. Pero minsan, ang karma ay may sariling paraan ng paglalaro. Ang kailangan lang niya ay manindigan at huwag umurong. Isang Lunes ng umaga, nag-General Assembly ang kumpanya. Pinatawag lahat ng empleyado sa hall. Nagpunta si Ina, hindi bilang simpleng staff kundi bilang saksi sa lahat ng panlilinlang. Sa entablado, nandoon ang board of directors. Nakatayo rin si Brandon at ang kanyang boss, parehong maputla, pawis at halatang durog ang loob. Matapos ang masusing investigasyon, Sabi ng chairman, malakas at malinaw ang boses. napagpasyahan ng pamunuan na tanggalin sa trabaho sina Ginoong Brandon Santiago at Ginang Corazzo Villanueva. Epektibo agad dahil sa mabigat na maling asal at paglabag sa alituntunin ng kumpanya. Umalingaw-ngaw ang bulungan at may iksing hagik-hik sa loob ng hall. Ang mga dating kaibigan ni Brandon umiwas ng tingin. Ang ilang dati sumasamba kay Corazon, ngayon nagtatago ng tawa. Pinilit ngumiti ni Corazon pero halatang nanginginig na. This is unfair. I gave my life to this company. Sigaw nito. Unfair? Sagot ng chairman. You turned this company into your playground. Wala nang usapan. Si Brandon nakayuko. Walang masabi. Lumuhod pa ito. Umaasa na patatawarin. Pero hindi lang siya pinansin. Naramdaman ni Ina ang kakaibang kirot at ginhawa. Hindi niya ito hiningi, pero ito ang naging bunga ng kanilang kasinungalingan. Pagkatapos ng assembly, hinabol siya ni Brandon sa parking lot. Dala ang dating tapang, pero ngayon ay may halong desperasyon. Ina, please tulungan mo naman ako. Alam kong galit ka pero hindi ko kayang mawala lahat. Ikaw lang ang makakapagpatunay na hindi ako ganun kasamang tao. Tumigil si Ina at humarap rito. Ang dating asawang minahal niya, ngayon isa na lang estrangherong nakatayo sa kanyang harapan. Brandon, malamig na sabi niya. Hindi ako ang sumira sa'yo. Ikaw mismo. Pero anong gagawin ko? Wala na akong trabaho. Wala na akong reputasyon. Hanapin mo sa sarili mong sagot. Ako, matagal na akong tapos sa'yo. Hindi mo na ako madadala sa mga pagpapaawa mo. Sinira mong tiwala ko at ngayong gabi, tuluyan na akong lumaya. Iniwan niya si Brandon doon sa gitna ng parking lot, bit-bit ang bigat ng sariling pagkakamali. Ilang linggo matapos noon, naging headline sa business news si Corazon. Lumabas na matagal na palang may under-the-table deals sa ilang kliyente. Ginagamit ang posisyon para sa pansariling interes. Kaliwat kanan ng kasong isinampalaban sa kanya. Nawalan siya ng posisyon, naubos ang yaman, at iniwan pa ng sariling pamilya. Minsan, nabasa ni Ina sa dyaryo. Former executive faces multiple lawsuits of corruptions and misconduct. Ngumiti siya ng mahina. Hindi siya natuwa sa kapahamakan ng iba. Pero ito ang katotohanan. Ang mga taong umaapak sa kapwa, sila ring nahuhulog sa sarili nilang hukay. At sa lahat ng yon, kasama ring nadawit si Brandon. Isang pangalan na ngayon ay kasing bigat ng kahihiyan at pagkakasala. Todo-todo ang pagmamakaawa ni Brandon ngunit wala na siyang nagawa. Sa korte, isa-isang ibinulgar ang ebidensya laban sa kanya. At sa huli, napatunayan siyang nagkasala. Gayon din ang naging hatol sa mga naunang kasong isinampalaban sa kanya. Mabigat, malinaw at hindi na matatakasan. Nahatulan si Brandon Santiago ng 6 na taon na pagkakakulong.
habang 10 taon naman ang iginawad kay Corazon Villanueva. Naglupasay si Cora sa courtroom, lalo na't alam niyang katapusan na niya ngayong makukulong siya. Alam niyang hindi na siya makakabangon pa. Pagkaraan ng lahat ng kaguluhan, nagdesisyon si Ina humarap sa HR para magsumite ng resignation letter. "Sigurado ka ba, Ina?" tanong ng HR manager. "Pwede ka pang i-promote, isa ka sa pinakamagaling dito." Ngumiti siya pero matatag. "Salamat po, pero tapos na ang kwento ko rito. Kailangan ko magsimula sa lugar na walang anino ng nakaraan." Paglabas niya ng opisina sa huling araw, ramdam niya ang gaan ng hangin. Parang tinanggalan ng kadena ang kanyang mga paa. Lumipas ang ilang buwan, sa halip na malugmok, ginamit ni Ina ang oras at talino. Nagpasya siyang iwan ang kumpanyang minsan ay naging saksi ng kanyang sakit. Sa halip na magtayo ng sariling negosyo, pumasok siya sa isang bagong kumpanya. Isang lugar na malinis ang simula, walang bakas ng nakaraan. Madali siyang nakilala roon, organisado, mahusay makitungo, at maaasahang empleyado. Hindi na kailangan ng malalakas na papuri, sapat na ang respeto at tiwalang kusa niyang makukuha mula sa mga kasama. Sa bawat proyektong hawak niya, mas smooth ang naging daan, hindi dahil madali, kundi dahil handa siya at buo ang loob. At sa tuwing uuwi siya pagkatapos ng trabaho, ramdam ni Ina na ito na ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Mas tahimik, mas payapa, at puno ng posibilidad. Sa unang linggo pa lang ng bagong kumpanya, ramdam ni Ina ang pagkakaiba. Walang bulungan sa likod, walang matang humuhusga, walang aninong nakasunod. Para siyang muling humihinga matapos magtagal sa ilalim ng tubig. Minsan, habang nasa pantry, may lumapit na bagong office mate. "Miss Ina, ikaw ba yung bagong project coordinator? Ang bilis mong makasabay sa sistema, grabe parang matagal ka na dito." Ngumiti lang siya. "Ginagawa ko lang ang best ko everyday para naman makapag-ambag na ako sa kumpanya." At yon ang naging trademark ni Ina. Walang yabang, walang eksenang kailangan. Trabaho lang, tapos uuwi. Sa bawat linggo, natuto siya ng bagong bagay. Hindi lang tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa sarili. Na kaya niyang magsimula muli, na kaya niyang bumangon ng hindi nakadepende sa nakaraan. Tuwing uuwi siya, may kakaibang ginhawa. Walang tanong kung nasaan ang asawa, walang bigat ng pagdududa. Tahimik ang apartment pero yun mismo ang nagiging kanlungan niya. Doon siya nakapagbasa ng libro, nakapagtanim ng cactus at herbs sa veranda. Nakakapagpahinga ng walang pangamba na may papalapit na bagyo. Sa mga sumunod na buwan, hindi na niya binilang ang araw ng kalungkutan. Sa halip, isa-isa niyang tinatandaan ang maliliit na tagumpay. Ang proyektong natapos ng maaga, ang kasamahang bumilib sa kanya, ang tahimik na hapunan sa puno ng kapayapaan. Hindi man niya alam kung darating muli ang pag-ibig, sapat na muna na alam niyang buo siya. At sa huling sulyap niya sa salamin bago matulog, ang bumungad ay hindi na ang babaeng nakatali at dinidiktahan ng nakaraan niya, kundi ang babaeng handang humarap at yumakap sa mas maliwanag at mas malinis na bukas. Mabilis lumipas ang mga buwan at para kay Ina, tila bawat araw ay isa ng bagong patunay na kaya niyang tumindig ng mag-isa. Pagkalipas ng ilang taon, sa bagong kumpanya, tinawag siya ng kanilang manager sa opisina. "Ina, alam mo ba kung bakit kita pinatawag?" Tanong nito habang nakangiti. Bahagya siyang kinabahan. "May mali po ba ako?" Tumawa ang manager. "Baliktad. You've been outstanding, organized, reliable at lahat ng hawak mong proyekto. Laging malinis ang execution. Starting next month, we're promoting you as operations supervisor." Napatitig si Ina, halos hindi makapaniwala. "Supervisor ako?" "Yes," sagot ng manager. "You deserve it. Congratulations." Paglabas niya ng opisina, hindi mapigilan ni Ina ang luha ng kagalakan. Isang taon pa lang pero ibang-iba ng posisyon niya noon kumpara ngayon. Noon sugatan at durog, ngayon nakatayo ng buo at pinagmumula ng respeto. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang kwento. Sa mga gabing tahimik,
lagi niyang naiisip ang pangarap na matagal niya nang itinatago. Magkaroon ng sariling cafe, hindi lang basta coffee shop, kundi isang cafe na may ramen bar. Isang kakaibang tambayan kung saan pwedeng pagsabayin ang init ng sabaw at bango ng kape. Ramen at kape? Biro ni Tin nang una niya itong ibinahagi. Ang weird ng combo. Pero ikaw si Ina, alam kong kaya mong gawing trend yan. At hindi nga nagtagal na isa katuparan niya ang kanyang plano. Sa tulong ng maliit na loan at ipon, nagtayo siya ng Haven Cafe at Ramen. Maliit lang nung una, isang sulok sa isang busy na kalsada malapit sa universidad. Pero agad itong pinilahan. Miss, ang sarap ng ramen nyo. Pati kape, ibang klase. Sabi ng isang estudyanteng customer. Agad na kumalat ang balita. Sa social media, trending ang cafe niya. Isang buwan pa lang, kailangan na nilang magdagdag ng staff. Sa kabila ng pagod, pinagsabay ni Ina ang dalawang mundo. Ang pagiging supervisor sa opisina at pagiging owner-manager ng cafe. Mahirap, oo, pero natutunan niyang hawakan ng oras at pagkatiwalaan ang mga taong nasa kanyang paligid. Isang gabi, habang abala siya sa cafe, may dumating na customer na ibang dating. Hindi kagaya ng mga estudyante o young professionals na madalas pumupunta. Naka-business suit, tahimik at papanuri ang mata. Umupo ito sa sulok, umorder ng spicy ramen at cappuccino. Habang pinagmamasdan niya mula sa counter, napansin ni Ina na parang hindi ito ordinaryong customer. May aura ng karanasan pero hindi nakaka-intimidate. Matapos kumain, lumapit ito sa kanya. Excuse me, ikaw ba ang may-ari ng cafe? Yes po, sagot ni Ina, magalang. Ako po si Ina. Ngumiti ang lalaki, inabot ang kamay. I'm Adrian, investor ako sa food and beverages industry. Hindi ko inaasahan na sa simpleng lugar na to, makakakita ako ng ganitong klase ng concept. Ramen and coffee, unusual pero brilliant. Medyo namula si Ina. Salamat po, katuwaan lang nung una pero buti na lang nagustuhan ng mga tao. Umupo si Adrian sa tapat niya. Hindi lang gusto, Ina. Ito ang klase ng konsepto na pwedeng palakihin. Kung interesado ka, I'd like to invest. Gusto kong tulungan kang gawing chain itong cafe mo. Nanlaki ang mga mata ni Ina. Hindi niya akalaing sa loob lamang ng isang buwan, may makakakita agad ng potensyal ng kanyang negosyo. Simula noon, naging regular si Adrian sa cafe. Hindi lang bilang investor na nakikipag-usap tungkol sa numbers, kundi bilang isang taong may genuine na interest kay Ina. Alam mo, sabi ni Adrian, minsang sabay silang nag-check ng inventory. Hindi ko lang gusto ang cafe mo. Gusto ko rin kung paano mo ito pinapatakbo. Kita ko na mahal mong ginagawa mo. Ngumiti si Ina, medyo naiilang. Siguro kasi para sa akin hindi lang to negosyo. Simbolo siya ng bagong buhay. At bagay na bagay sa'yo, isang bagong simula. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lumalalim ang usapan nila. Minsan tungkol sa negosyo, minsan tungkol sa mga simpleng bagay. Paboritong libro, mga lugar na gustong puntahan at mga pangarap na hindi pa natutupad. Sa bawat pag-uusap, nararamdaman ni Ina na unti-unti niyang binubuksan muli ang kanyang puso. Hindi dahil kailangan niya ng kapalit kay Brandon, kundi dahil handa na siyang magtiwala ulit. Isang gabi matapos magsara ng cafe, naiwan silang dalawa ni Adrian habang nagliligpit, nagsasalita ito. Ina, alam kong marami ka ng pinagdaanan at hindi ko hihilingin na madaliin mo ang kahit anong desisyon. Pero gusto kong malaman mo, hindi lang negosyo ang dahilan kung bakit nandito ako. Napatigil si Ina, napatitig sa binata. Adrian, ngumiti ito, tapat ang mga mata. Gusto kong makilala pa, hindi bilang partner sa negosyo, kundi bilang ikaw. Wala kang kailangan sagutin ngayon basta nandito lang ako. Tahimik si Ina pero ramdam niya ang tibok ng puso. Hindi niya ito sinagot agad pero sa loob niya, alam niyang may pintong muling bumubukas. Dahan-dahan, mabagal man pero umuusad. Sa mga sumunod na buwan, lumawak pa ang cafe. Sa tulong ni Adrian bilang investor at sa sipag ni Ina, nakapagbukas sila ng isa pang branch. Ngunit higit pa sa negosyo, unti-unti nang lumalim ang koneksyon nilang dalawa. Hindi agad tinawag ni Ina yon na pag-ibig,
Dahil ayaw niyang madaliin. Pero alam niya sa lahat ng pinili niyang landas, ngayon lang siya muling nakaramdam ng direksyon na hindi lang para sa career, kundi para rin sa puso. At sa tuwing tinitingnan niya ang maliit na cactus na dinala niya sa cafe mula sa kanyang apartment, naaalala niya, matibay at kaya niyang mabuhay kahit sa gitna ng init at sakit. Ngayon, may bagong yugto na siyang haharapin. Hindi na bilang babaeng iniwan at niloko, kundi bilang babaeng muling natutong magmahal, magtiwala at mangarap. Naging maayos ang lahat para kay Ina at Adrian. Hindi nagtagal, matapos ang ilang buwang pagkakaibigan at pagtutulungan sa negosyo, sinagot din ni Ina ang binata. Hindi sila madalas mag-date, pareho silang abala sa kani-kanilang trabaho at responsibilidad. Ngunit sa tuwing may oras silang lumabas, para bang nawawala ang pagod sa mundo. Madalas, pagkatapos ng date nila, dadaan sila sa bahay ni Papa at Ivy na ngayon ay nasa Maynila na rin nakatira. Malapit lang sa cafe. Sa maliit na apartment na yon, laging mainit ang pagsalubong. Ate, ang gwapo naman ng boyfriend mo. Biro ni Ivy na tuluyan ng gumaling at ngayon malapit ang graduate sa kolehiyo. Namula si Ina habang si Adrian game na game sa pakikipagbiruan. Samantala, ang papa niya naman nakaupo sa sala. Hawak ang tasa ng kape habang nakangiti. Ina, Sabi nito nang makalapit sila. masaya ako para sa'yo. Noon lagi kong naalala na baka masaktan ka ulit. Pero ngayon nakikita ko kayong dalawa. Alam kong nasa mabuting kamay ka na. Napatingin si Ina kay Adrian, saka sa kanyang papa at kay Ivy. Doon niya naramdaman na tunay nang gumaan ang bigat na matagal niya ng pasan. Hindi lang siya nagkaroon ng bagong simula para sa sarili, kundi pati na rin para sa pamilya niya. Pagbalik nila sa kanilang mga gawain, nagpatuloy ang pag-angat nila. Si Ina naging mas matagumpay sa trabaho at cafe business. Si Adrian palaging nariyan, hindi para kontrolin siya, kundi para alalayan. At sa bawat pag-uwi niya mula sa opisina o sa tuwing nagtatabi sila sa cafe matapos magsara, lagi niyang naaalala ang mga taong dahilan kung bakit siya matatag. Ang kanyang kapatid na inspirasyon niya, ang kanyang ama na simbolo ng tibay, at ngayon si Adrian na bagong kaagapay sa buhay. Ang buhay ay hindi natatapos sa sakit ng pagtataksil at pagkabigo. Si Ina ay patunay na kahit gaano kalalim ang sugat, kayang bumangon ng isang tao kapag pinili niyang mahalin ang sarili, alagaan ang pamilya at yakapin ang mga bagong oportunidad. Ang nakaraan ay hindi kailanman dapat maging tanikala, kundi paalala na mas karapat dapat tayo sa mas maliwanag at mas malinis na bukas. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.